Magandang araw po mga kabayan, ito po si Kabayang Nida. Naandito po tayo ngayon sa ABTC. Ano ba ang ABTC? Animal Bites Treatment Center. Ito po ang first dose ng aking mother. If you're new to my channel, please subscribe po. But before that, ay paki-finish naman ang aking video at yan ang aking mother. Hinihimas-himas niya yung kanyang kinagat ng dog at ito ang aking ate. Sinamahan din kami. Siya po ay nurse din dito sa BAT-MC, Batangas Medical Center. Ang mother ko po ay pinaturukan na namin ng anti-tetanus dito sa aming community hospital. Nagastos ko rin po ay mga 1.5. At sabi nga ng ate ko ay dito na sa BAT-MC para naman mas mura, mas tipid. Yan, si mother, nagdadasal-dasal kasi masasakit na naman daw ang ituturok sa kanya. Nung unang turok niya sa anti-tetanus, talagang pumalahaw siya ng parang bata. Ang lakas-lakas. Pakinig sa labas ng hospital ang palahaw. Abay, ayaw na nga sumama sa amin sa pagpapaturok din eh. Sabi ko, abay, pagka ikay nag-active ng rabies mo, baka ikay mag-asong tulong din. Ay, katagal na namin din eh naghihintay, hindi pa kami tinatawagan. Ay, ako'y gutom na eh. Ayan nga, at mga kasama ko ay ilang oras na rin kami din mga nag-upo, nagtayo, upo, tayo. Nagpabalik-balik na kami ng aming pinag-uupuan, palitan, sa inip. Kailangan magtyaga-tyaga, ay tyaga laang. At eto nga, ang mga paalala sa atin na mag-ingat sa kagat ng aso. At ito ang dapat gawin. At ito nga ang drawing. Isang batang kinagat ng aso at ating basahin. Hugasan ng tubig at sabunin ang sugat sa loob ng 10 minuto. Ayan na nga, 10 minuto daw. At kailangan na ito'y ating paduduguin. Palabasin ang rabies. At ito naman ang sunod nating gawin. Lagyan at linisin ng antiseptic o alcohol ang sugat. Yan, wag kung ano-ano ang ilalagay. Ang iba nilalagay bawang. At ito naman ang sunod. Kumonsulta agad sa doktor para sa kaukulang bakuna laban sa rabies. Yan ang mga dapat nating tandaan at gagawin kapag tayo ay kinagat ng anumang hayop, pusa man o anuman, ay agad kumonsulta agad sa malapit na ospital. At eto naman ang mga di dapat gawin. Sundin natin ito ha. Hindi dapat nating gawin. Huwag lalagyan o babalutan ang sugat. Yan ay para madaling matuyo ang sugat kaya huwag babalutan. At ito naman ang sunod. Masaya to. Yan. Huwag lalagyan ng katas ng bawang o papahiran gagamitan ng batong buhay. Yan ang kalimitan. At ito pa, ang isa pa. Alam nyo na yan. At ito ang kalimitan na ginagawa. Huwag dalhin sa albularyo o ipagamot sa tandok ang sugat. Yan ang kalimitan na ginagawa ng mga tao, lalo na mga mahihirap na katulad ko. Pero ako'y ayaw kong sumugal, ayan ay hindi dapat nating gawin. Sagipin ang buhay, rabies ay nakamamatay. Yan, kayo'y maging alert po sa ating mga kapaligiran, lalo na sa mga kagat ng aso, pusa, ahas, scorpion, yan, mga ganyan po. Tayo po'y maging alert. Pati na din po sa kagat ng daga. Delikado din po yan. At yan po ang mabilis na makamatay basta't namaga yung kinagat ng daga. Yan, madali na yan. Masisira ang mga vital organs, lalo na ang bato. Kaya konsulta na agad. The next day. Good day again mga kabayan. Pang second dose po to ni mother. Ito po, maraming tao na naman. Pero kami naman po ay naka-schedule kaya kami priority. Maghihintay na lang ng tawag at binigay ko na ang card ng mother ko sa loob. O ayan, ang mga paalala. Maghihintay na lang ako ng tawag ng nurse kung kailan si mother papasukin at tuturukan. Yan si mother. Marami na namang bago ngayon at kalimitan ay puro kagat at kalmot ng pusa, lalo na mga bata, kawawa naman. Kaya hindi biro ang makipagharutan sa mga alagang hayop kung ito man ay stray cats o mga stray dogs. Huwag pong masyadong magpakadikit. Itong mother ko kinagat ng aso ng kapitbahay namin, hindi sa aso ko.
kapitbahay namin na aso ang kumagat at ang nakaisa pa niyan ay pati yung amo ng asong kumagat kay mother ay kinagat din niya, kaya nagpapaturok din ang kapatid ng mother ko. Pareho silang kinagat kasi mainit ang bait ng aso. Nag-iba na ang kanyang ugali simula nung siya ay maoperahan daw, yun ang sabi. At nakita ko pa nga na si Chopper na alaga ko ay naging concern kay mother nung makagat siya. Alipoy-poy kay mother si Chopper. A few moments later. Tapos na po ang second dose ni mother. 2 turok lang sa bisig. At hindi na siya pumalahaw. Mabuti naman at hindi na pumalahaw na parang bata. Ayan o, masaya siya. At hindi daw masakit. O, yan. Iniwanan na ako. Lumalakad na ng kanya. Eh, kanina akay-akay ko't ayaw papasok dito. Eh, kami magme-merienda muna doon sa kanyang paboritong kainan. Nahanap ang ate ko, Jody daw. Dito kasi nagtatrabaho ang ate ko sa Bat MC. At dito po ay maraming pasyente. Ang mga bantay nasa sa labas. Bawal ang mga bantay pag gantong oras. Yan, at kami punta na sa bayan at kami meriendahin ko para naman sa susunod eh hindi na mabagal. Papabibi daw. Magpapabibi daw si mother at gusto kong malaman kung high blood o low blood. Yan siya. Sinamahan at nang walang reklamo. 1 hour later. Stranded kami kasi lakas ang ulan. Dito kami nakatambay sa may hagdan lang. Ayan. Lakas, baha. Mataas to. Baha. Marami kami dito nakatambay. Ang mother ko. Kasi nagtitinda. Hindi na makapagtinda. Tapos itong nasa unahan ko, rehas. Pinto na may gate. Sa loob, ang daming pasyente. Yan, ang daming pasyente. Kaya pagka magpapacheck up dito, agahan. Sa Bat MC, agahan nyo. Hanggang doon sa loob, ang daming tao. Hindi makaalis kasi walang dalang payo. Dalang payo ang mother. Isa lang. Babasa kami. One eternity later. Ang third dose ng mother ko. Nandito na ulit kami sa ABTC. Animal Bites. Yan. ABTC. Si mother, hinahapo daw. O, konti naman ang ano ngayon. Konti ang tao ngayon. Hey. Saan po? Ano yan? Balik to lang yan? Ano timbang mo? 60.5. Sige, doon muna tayo sa labas. Tawagin ka na lang. 65? Ano timbang mo? 60.5. Hindi na, wala na. Moving na tayo. May nagturog mo na. Pangatlo ko. A few moments later. Tapos na sa injection si mother. At kapag ka meron daw nangyari sa dog hanggang 19 September 29 pala. September 29, balik kami ng October 16. At eto si mother, magpapacheck daw siya ng BP bago kami umuwi. Yan, mother. Daan muna kami dito sa OPD. Nagpapabipi daw si mother. Tinatawag yung nurse. Kasi walang tao. Pregnant yata niya. Until her na lang mga kabayan. Huwag niyong baliwalain ang kagat ng aso at pusa. Report agad. Magpaturok agad ng anti-tetanus at saka anti-rabies. Okay? Thank you for watching.
See you again in my next video. Subscribe, like, and share. You're the best. Ito po si Kabayang Nida, ang nagsisikap para hindi maghirap. Thank you for watching again.